wag na muna kayong mangurakot ngayon at talagang ilaan natin sa taong bayan. Pero ang tanong, meron bang planong binubuo ang Marcos Jr. administration? Abay, baka busy pa rin party ng party at busy pa rin ang singhot ng singhot dyan. Itigil na muna yan. Sos Mariosep. Or kung talagang hindi mapitigil, talagang pumasok na sa rehab at ibigay na ang pamumuno kay BP Sara. Tapos ano pa po ang wala ba siyang hinihingi or Ngayon, naninihingi niya milk. milk? Hindi na lumitiro ha. Milk na. O mga bata, uminom na kayo ng gatas ha. Hindi ko, tingin na ng gatas ha. Okay, milk. So wala ba ho dun sa vending machine? Wala ang ngayon ang kinuha namin yun. Isukra pa nga yung mga Doritos, yung Coke Zero, kasi nandiyan. Pati ako nakapag-5-0 na rin. Nagbaon kayo ng barya para doon sa vending machine. Pwede naman card. Card. Kasi bawal barya ata. Yun, pinasahe, usual. Okay. Paano pala pag wala kayo, sino nagmamasahe sa kanya? Wala. Tinanong ko na, hindi daw siya pinasahe ni Baste. Nag-aaral na ba si Basti ng masayo? Wala ata. Wala pa. So, yun. kailan po ang huling ang dalaw niyo uli? Bukas. Bukas. Kasi nga mag-donate ito no? Pag Yes, siguro wala nang dalaw mo. Wala. For 21 hanggang 29 na taon lang daw. So paano po yun? 2019, nandito pa rin kayo? Nandito pa rin. Antayin niyo. In case may emergency, nandito lang kami. Kung may tanong yung taong bahay ko kasi yesterday, kabahala ang buong Pilipinas nung sinabi na hindi na siya gibaling-baling or hindi na siya nabigyan ng atensyon Hindi siya pinansin. Pinansin. Hindi siya binigyan ng, hindi ko alam Tagalog kasi ng baling-baling. ng pansin. Pagtagad. Oo. Kasi, yes. Okay. He was asleep. Tapos yung nagising, too late na para i-serve yung pagkain niya and nandiyan na kami. Parang wala siyang gana kumain. Yun ang sabi niya kahapon. Wala siyang gana kumain. Pero kung kumakain naman siya, Ngayon kumain siya ngayon. Or yung lunch niya kinain. may mensahe ba si PRRD kung sa mga buong sambayan ng Pilipino? Yun pa rin, ayusin ang Pilipinas. Yun lang. So, thank you very much. Kayo naman po, ano pong balita ngayon sa Kongreso? Minungkahi ni VP Sara na tumakbo daw kayo para speaker. Naghihintay lang ako nung 240. Kailangan. Meron na siya di ba? Ako naghihintay sa 240. Okay. Oo. Pero, ano po, sa tingin ninyo, kasi may tradisyon na kung sino tumakbo na speaker, hindi naging speaker, maging minority. Okay ba sa inyo maging minority? Ang balita ko ngayon, hindi na mangyayari yan. Kasi pag ang minority, pinapabubutuhan na rin ni anong pangalan niya? Ewan, tambal usulos. Ano ba? Siya uli? 5,000 votes lang. Speaker, 75,000 votes. Walang kalaban, sir. Walang kalaban pa. Qualified Pinadisqualify pa yung ka. kalaban nun. Ganyan yan. Pero anong balita nyo? Yung mga ibang alternatibo, matras na ba? At talagang wala nang ibang kalaban for speaker? Bukod sa inyo? Wala ko sinabi yung tatakbo ko speaker. Hindi nga. Naghihintay lang ako ng 240. Nagkantay lang ng 240. Pag ako yung 241. Malinaw naman po yung balita. So, at pa akong balita sa Kongreso? Kongreso? Yung Budget. Malapit na budgeting. malapit ang budget ko pero May pera pa. anong balita ho? Finality, pahiba-iba sinasabi ng Kamara. Susunod ba sila dun sa ibabalik o papahiwatig sa Senado na handa na maglitis sa Kongreso? Or dahil hindi raw nila tinanggap yung pagbalik ng impeachment complaint, anong balita ho doon? Nasa kanila na yan. Basta ang alam ko, yung kapatid ko ready na for that problem. Problem na yun. It's a democratic process. So, Ready to rumble. Oo. Ready for them that. Kung uusapan niyo ba yung pag-take out ni Tatay Digong with respect sa Nasa pagkakaroon ng mga lawyers yan. Hindi ako nakikialam. Hindi ba involved si Attorney Kaufman yan, sir? Or Sa, doon sa pag-arrange ng pag-take out niya? dapat from the consulate. Okay. Dapat sa Pilipino siya mag-vote. Kung nalipay si tatay ko sa kanya. Oo. Basta nalipay siya ito, nastoryahan na mo ihang mga uyap. Murag na buhi yung mga. Asa kuya ba? Asa kuya ba? Ito, sir. Dagan-dagan gitu.
Thank you. Agoy, agoy. Dili na tayo usa. Dili yun. Dili na Daghan. usa. Ayaw kinako sawa. Eh. Next question, please. Okay na. Kung wala, maraming bagong Bagay dating po. gipapalit sa ako ah. Oo. Akong paliton karon gipangitan ako gahapon. Nakalimot ko nga 6 o'clock day magsarado ang mga shop. So, Okay. ha? Oh, yung mga bagong dating lang po. Di ganahan Oo. sa relo kaning Patek Oo. Philip na ako na relo. Aslo, ako Apple. Patek Philip ba? Ganahan sa mga palit ko ron. Kinakailangan talaga imbakan. Oh, hindi tayo naghanda rito eh. Matagal ko nang sinasabi na dapat magkaroon tayo ng imbakan kasi tayo naman ay dapat nagkaroon tayo ng strategic reserve para nga sa mga pangyayari na hindi inaasahan gaya ng putukan ng gera dyan sa gitnang silangan. So ewan ko kung gaano katagal talaga na bumuo ng ganyang mga imbakan, pero better late than ever, no? Kinakailangan talaga tignan natin kung saan natin po pwedeng i-imbak yung mga aangkating natin mga langis dahil ang katunayan ngayon pahirapan ngayon na magiging supply dahil yung mga traditional sources ng langis at ng petrolyo hindi na nga makapagpo-produce dahil sa gera. At hindi lang yan po ang dapat paghandaan, no? Kapag kasi naapektuhan at tumaas ang presyo nga ng langis at ng petrolyo, siyempre ang presyo ng lahat tataas. Pagkain na naman ang problema. Asahan natin na although kalahati na ng Pilipinong nagugutom, mas marami pang magugutom. Bakit? Dahil mas mahal na naman ang presyo ng petrolyo. Siguro ang unang-unang dapat mangyari, manumpa ang mga congressman at mga senatong at mga tao sa Malacanang. Tigil muna ang korupsyon habang nagpuputukan ng gera. Anyway, kumita na naman kayo ng sandamukal. Tama na yan. Huwag naman kayo masyadong gahaman sa salapi, no? Huwag na muna kayong mangurakot ngayon at talagang ilaan natin sa taong bayan. Talagang kinakailangan maghanda tayo ng ayuda. Dahil pag tumaas ang presyo ng langis, tataas ang presyo ng lahat. Maraming negosyo na temporarily na magsasarado, maraming mawawalan ng trabaho, tataas ang presyo ng bilihin. Kinakailangan meron tayong salapi pangbigay bilang ayuda. Siguro of the same scale and scope as ayuda ng COVID. Kasi talagang kapag nagtuluyan ng putukan at talagang kumalat ang gulo dyan, naku po, mas matindi pa sa COVID ang magiging epekto niya, no? Talagang napakahirap sa ating mga negosyante, sa ating hanap buhay, yung mangyayari. Pero ang tanong, meron bang planong binubuo ang Marcos Jr. administration? Abay, baka busy pa rin party ng party at busy pa rin ang singhot ng singhot dyan. Itigil na muna yan. Sos Mariosep. Or kung talagang hindi mapitigil, talagang pumasok na sa rehab at ibigay na ang pamumuno kay BP Sara. At least panandalian habang tayo ay harap sa napakatinding pagsubok itong full-blown gera nga sa gitnang silangan. Hindi po biro-biro ito. In fact, kung ako si BP Sara, nako, it is a nightmare to take over government now na merong full-blown war. Ano naman ang magagawa mo? Parang napaka-limited ng options mo. Siguro magagawa ng gobyerno na lang talaga is bukod doon sa maghanap ng alternatibong sources at talagang tutok ang salapi para sa mga ayuda dahil inaasahan natin na talagang tataas ang presyo ng lahat, magbigay ng pag-asa na kung tayo ay nagsasama-sama bilang isang bansa, pwede nating maibsan itong kahirapan na parating at pwede tayong manaig dito sa panibagong pagsubok na naman na haharapin natin itong gera ng gitnang silangan. Pero yun nga po, no? Much as Inday Sara would consider it as a nightmare to take over government now, siguro naman papayag siya. Mas mabuti naman po na pumayag na si Marcos Jr. temporarily. Pwede naman po hindi siya mag-resign kung ayaw niya mag-resign. Pumasok muna siya sa rehab. Kasi ayaw naman niya magpa-hair follicle test. Pero at the same time, nandyan ang ebidensya. So ina-assume ko na baka nga gumagamit siya. Kung talagang gumagamit siya, ay nako, maintindihan po ng taong bayan kung siya ay magpaparehab. At habang siya ay nagpaparehab, ibigay muna niya yung pamumuno kay Inday Sara. And much as Inday Sara would hate it, kasi ano naman ang gagawin mo kung ganito ka talagang kagulo at wala talagang pagkahandang ginawa ang gobyerno, no? Kahit papano at least manawagan siya na magbayanihan tayo at tayo naman lahat ay nananaig, no, dito sa panibago na naman pagsubok na ating haharapin. Pero kung business as usual, nako, Pilipinas, fasten your seatbelt. Talaga pong this is a sinking ship. Kung talagang matuloy ang full-out war sa buong gitnang silangan, kung saan tayo po ay nakasalalay para sa 90%
ng ating requirements para sa ating enerhiya. Fasten your seatbelt. Dahil unang-una, wala po talagang namumuno ngayon sa ating bayan. For whatever reason it is. Ang duda ng marami kasi bangag ang presidente. Sinasabi ko nga, I'm giving him the benefit of the doubt, kaya nga dapat magpa-hair follicle test na ayaw. So sa tingin ko, baka may katotohanan. Mantakin ninyo, ngayon ang ating hinaharap na pagsubok, gera na pwedeng magresulta sa pagkawala ng 90% ng lahat ng ating langis na kung saan tayo nakasalalay sa produksyon ng lahat ng bagay sa ating bayan. Hay nako, pero yun nga po, no? Talaga naman pong lahat tayong mga sumuporta dito sa Unity Team na nabudol, nagsisi na. Pero ang panawagan natin, matapos tayo magsisi, yun na nga po, pakiusap na lang. Naku Marcos Jr., kung meron ka pang kaunting pagmamahal na natitira para sa ating bayan, ibigay mo na panandalian. Sige na, mag-leave of absence ka na. Ibigay mo na kay Inday Sara muna habang nagpuputukan dito sa gitnang silangan. Nang sa ganun, someone is in charge. Kasi Mr. President, alam naman namin ang sasabihin mo. Kung ordinaryong bagyo lang, ang dami-daming bagyong dumadaan sa Pilipinas, ang iyong nasasabi is, what do we do now? Lalo na ngayon dito sa dilubyong parating sa atin na talagang all-out war sa gitnang silangan. Talagang hindi lang what do we do now. Baka mamaya ikaw ay mag-give up na at sabing it's hopeless. Well, pwede ka naman mag-give up. We give you the benefit na karapatan mo naman magbitiw na tuluyan. Hindi naman ikaw sisisihin kung ikaw ay magbibitiw na dahil talagang hindi mo kakayanin itong paghamon nito. Pero whatever it is, whether be it permanent pagbibitiw o temporary, ibigay mo na kay Inday Sara. Hindi mo kakayanin itong pagsubok na ito. Hindi ko sinasabi na lahat ay mabibigyan ng solusyon ni Inday Sara, pero at least magbigay naman ng pag-asa sa ating sambayanan na tayo ay makakaahon dito sa pinakabagong pagsubok na sa pamamagitan ng isang delubyo na talaga namang dumating na naman sa ating bayan. Hindi lang naman sa atin, kundi sa buong mundo. Pwede ba yun? Isipin mo na lang yung pagmamahal mo sa iyong ama, pagmamahal mo sa iyong ina, pagmamahal mo sa iyong bayan. Ang kinakailangan kung talagang ikay nagmamahal, ibigay mo na muna kay Inday Sara ang pamumuno nang sa ganun, mabigyan man lang ng pag-asa yung ating taong bayan. Dahil kapag ikay mamuno, mahirap na nga ang solusyon. Wala pang pag-asa. Dahil alam namin, talagang ang sasabihin mo lang, what do we do now? Tried and tested na yan. Ikaw si Mr. What do we do now Maawa ka naman. Sige na, at least pag-asa, wag mong ipagkait sa taong bayan. Well anyway, kayo ba ho ay agree or disagree sa akin? Kinakailangan na ba talagang ibigay muna ang pagpapatakbo ng ating sambayanan kay BP Sara? Dahil itong banta ng gera sa Middle East po talaga, naku, baka mamaya, this is an existential question, baka mawala ng Pilipinas. Pag tayo ay hindi nagkaroon ng isang liderato na makapagbibigay man lang ng pag-asa. So, alam ko po na problema pa rin kung saan tayo angkat ng langis, kahit sino namumuno. Alam ko po na problema pa rin yung pagtaas ng presyo ng bilihin dahil nga magiging scarce ang langis. Pero at least, wag natin ipagkait yung pag-asa. At saka yung panawagan na pwede tayo magsama-sama, maging isa, at tayo po ay manaig dito sa pagsubok. Yun, sa tingin ko, ang mabibigay ni Inday Sara ngayon na hindi maibibigay ni Marcos Jr. Di ba po? At yun naman sana ay maibigay natin sa ating taong bayan. Marcos Jr., dahil nga dun sa 31 million na bumoto sa iyo, the very least that you can give your people ay yung pag-asa na po pwedeng maibigay ni Inday Sara. Dahil sa iyo po talaga, sensya na po kayo, wala na talagang pag-asang ina. Bakit nagalit yan? Hindi, gusto mo yan. Ayoko, gusto ko nga may Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman ang inyong lakwatserong spokes, this time sa Luxembourg. No? Ilang oras lang po kami dito, babalik kami, susubukan namin abutan yung ulat ni Ma'am Hanilet dun sa kanyang bisita ngayong araw. Papasok po si Ma'am Hanilet ng mga around 2:30 at lalabas siya ng mga around 4 o'clock. Pero ano pong pag-usapan natin ngayon? Well, nag-decision po ang Kamara na huwag tanggapin muli yung impeachment complaint na ipinabalik ng Senado sa kanila. Ano pong ibig sabihin nito? Abay, ang tingin ko po, ibig sabihin nito, patay ng impeachment. Bakit po? Well, unang-una, para mabuhay po yung impeachment na yan, kinakailangan sumunod ang Kamara dun sa sinabi ng
mga senador sa 19th Congress. At ang pag-uutos ng impeachment court na gaya ng akin sinabi nung nakaraan kong vlog, kapag ang desisyon na ginawa ng impeachment court, walang kahit sinong mga po pwedeng maghimasok. So sa tingin ko, pati Korte Suprema ay hindi po pwedeng maghimasok sa ganyang desisyon. No? So kinakailangan talaga masunod yan. At nakikita naman natin na yung mga retiradong mga maestrado ay agree with my observation na bagamat ito ay hindi nakasaad sa Saligang Batas, hindi rin siya prohibited sa Saligang Batas. Ang umiiral ay yung provision sa Saligang Batas na talagang sole judge ng impeachment proceedings ang ating Senado. So sa akin, pag hindi sumunod ng Kamara Representante at hindi niya tinanggap yung impeachment complaint at hindi siya nagpahiwatig na handa silang ilitis na ang kaso pagdating ng 20th Congress, patay na po ang impeachment complaint. Pero bukod po doon, meron talaga mga issue, no? Tatanggapin at susunod ang Kamara de Representante at nagpahiwatig sila na handa sila magpatuloy, no, ng impeachment. Ano naman ang aaktuhan ng 20th Congress? Kasi normally, ang 20th Congress, pwede silang umupo muli as an impeachment court, pero kinakailangan mag-convene sila as an impeachment court under the 20th Congress. Dahil nga po, iba na yung komposisyon ng 20th Congress doon sa 19th Congress. So, unang-una, kapag hindi sila sumunod na ipahiwatig at tanggapin nga yung impeachment, no, patay na siya. Pangalawa, pag sumunod naman ang Kongreso, may issue pa rin, kung buhay pa rin yan, dahil nga, ang issue is, pwede bang umupo bilang judges ang senador sa 20th Congress sa isang impeachment complaint na inihain doon sa 19th Congress. So, dyan pa rin lalabas yung issue kung pwede bang mag-carry over. Now, again, no, whether or not yung desisyon ng Senado, if oo or hindi, ay pwedeng mag-review ang Korte Suprema, nakasalalay po yan kung yung desisyon nila ay gagawin bilang isang impeachment court o hindi. Kapag ginawa yan bilang isang impeachment court at nag-decision sila na walang jurisdiction ng 20th Congress, sa tingin ko po, mahihirapan ng Korte Suprema na maghimasok. Kasi sole judge nga po ang ang Senado pagdating sa impeachment trials, no. Now, ang pagkakaiba nga po no ng desisyon ng Francisco kung saan naghimasok ang Korte Suprema ay dahil ang kinuwestiyon namin doon sa kaso ng Francisco ay hindi naman po ang aksyon ng impeachment court. Ang kinuwestiyon namin ay yung aksyon lamang ng mga prosecutors. Ang naghain ng sorry po, may tumatawag eh sana wag nang tumawag uli, no, dahil pinatayan ko na siya. Nawala tuloy trend of thought ko. Ano nga ba yung sinasabi ko? Ayan, nawala. So, yung sa Francisco, ang kinwestiyon namin desisyon ng Kamara na maghain ng pangalawang impeachment complaint matapos ang sa loob ng isang taon lamang, no. At sinasabi nga ng Korte Suprema na that is barred kasi pinagbabawal ang multiple filing of impeachment complaints within 1 year. Now, so una, kapag hindi sumunod ng Kamara de Representante sa sinabi ng 19th Congress na Senado, patay siya. Pag sumunod sila, may issue pa rin. Pwede bang aktuhan ng 20th Congress ang isang impeachment complaint na hinain ng 19th Congress? So, yan po talaga yung issue na dapat ma-review. Pero nga, yun nga kapag ang impeachment court ay nag-decide na wala silang jurisdiction o meron mang silang jurisdiction, hindi po pwedeng makwestiyon na po yan dahil sole judge sila. Pero kapag ang Senado ay nagdesisyon bilang isang Senado kung dapat ba sila mag-convene pa as an impeachment court, kasi po pwede naman na yung decision to convene as an impeachment court will be voted upon by the Senate, then yung decision ng Senado po pwedeng reviewin dahil nga po dun sa provision sa Saligang Batas na lahat ng akto ng mga ahensya ng gobyerno ay po pwedeng mapawalang bisa kung ito ay labag or sumusobra sa jurisdiksyon ng ahensyang yan. Yun po malinaw po ako yung decision whether not to convert into an impeachment court sa 20th Congress, yun ang po pwedeng ma-review ng Korte Suprema. Pero pag sila ay nag-transform na as an impeachment court at hindi na napigilan ito ng Korte Suprema, sa tingin ko, hindi na po pwedeng maghimasok ang Korte Suprema. So, ang tingin ko po, by and large, yung hindi pagtanggap ng Kamara de Representante ay pabor kay Vice President. Kasi yung mga kondisyon na sinet ng Senado ay mga kondisyon para nga makapagpatuloy ang paglilitis. At kapag hindi sila sumunod, dedo na, no? Finito. Now, tingin ko ang intention din talaga ng mga senador, kaya sila binalik yan,
para magkaroon ng pagkakataon ang ehekutibo, ang presidente na pag-isipan kung talagang gusto nilang ituloy itong laban nito. Ang mensahe po ay malinaw, no? Madudurog ang ehekutibo si Marcos Jr. kung itutuloy itong impeachment trial neto. Unang-una, 18 ang bumoto para ibalik ito sa Kamara de Representante. Malinaw na sinyales na sa 19th Congress, wala talagang numero ang Malacanang. Now, meron bang numero sa 20th Congress? Well, sa tingin ko nga, dahil ni isang PFP, wala namang napanalo ang administrasyon, lalong walang numero sa 20th Congress. At siyempre, alam mo naman, bukod sa pera, bukod sa kasikatan, alam naman ng mga senador ang pulso ng bayan. At tingin ko, malinaw na malinaw sa kanila na wala na talagang suporta ang impeachment. At kung sila magpapatuloy, parang mangyayari sa kanila ay nangyari sa 19th Congress sa ilalim ng Tambalus Laws. Ito yung hindi pinaniniwalaan at hindi pinaka-approve na ahensya ng gobyerno. So, ang aking fearless forecast gagawa rin ng paraan ng mga senador na wag na ituloy. At kasama yan sa kanilang katungkulan. Alam naman natin na itong impeachment ay isang political exercise, no? So, yung whether or not to continue with it, whether or not kung magpapatuloy ang trial na yan, ay decision din ng mga senador kasi sila ay policy makers. At kung sa tingin nila na masama ang patuloy na pagkakahati-ate sa pamamagitan ng impeachment trial na yan, dapat respetuhin natin yan. Dahil kaya nga ibinigay ang katungkulan para maging sole judge sa lahat ng impeachment complaints ang Senado ay dahil sila magdedesisyon hindi lang sang-ayon sa batas, kundi sang-ayon sa anong pinakamabuti sa interes ng taong bayan. Huwag natin kakalimutan yan. No? First and foremost, ang ating senador ay policy makers. So yung decision nila whether not to continue with the trial, ang tingin ko, ay kasama sa kanilang katungkulan na itaguyod yung pulisiya na sa tingin nila ay nakakabuti para sa bayan. Now, ano naman ang masasabi ko doon sa mga umiiyak na kasi kwanto nagkaroon ng paglabag sa saligang batas, sa pagre-remand? Well, magdemanda kayo. Tignan natin. Ayaw niyong maniwala doon sa aking paninindigan na ang desisyon ng impeachment court ay hindi dapat reviewin ng kahit sino dahil sila ay sole judge. So kung kayo ay hindi sang-ayon, matagal pa naman ang pagbubukas ng 20th Congress. Sa July pa yan. Magdemanda kayo kaysa ngawa kayo ng gawa. Yung mga antivirus dyan na nagpapapansin dahil ambisyon maging presidente, magdemanda ka nang makita ng lahat na talagang ang dapat maging presidente, alam ang batas. Dahil pag ikay nagdemanda, tingin ko, sesempl lang ang mukha mo dahil i-dismiss lang yan ng Korte Suprema. So go ahead, mag-file ka ng maintindihan ng bayan na kinakailangan naman, bagbat hindi requirement na abogadong presidente, kinakailangan naman alam ang batas. At ang iyong asta ay talaga napapakita na hindi mo alam ang batas. Mantakin mo, sinasabi mo na kinakailangan mag-proceed ang trial kaagad dahil kinagagamit ang word na forthwith. Hindi mo naman maintindihan na ang forthwith naman, nakasalalay yan kung kailan naman sinumite ng Kamara de Representante yung kanilang impeachment complaint sa Senado. Kung wala na talagang oras at patapos na ang Kongreso, paano naman sila magpapatuloy? Wala nang oras. At yun nga po bagamat may desisyon ang sinabi na ang Senate ay isang continuing body dahil 12 senador ay palaging nakaupo dyan, every 3 years, ang katunayan, yung 12 yon inutil kapag hindi pa nanunumpa yung pangalawang 12. Bakit? Kasi wala silang quorum to conduct official business. Hindi gaya sa Amerika na at all times, ang Senado ay merong quorum. More than half ang mga nakaupo. Kaya po pwedeng mag-function ang Senado miski natapos na yung termino ng ilan sa kanila. At hindi naman yan po ang kaso dito sa Pilipinas.